Puro hingal na inabot ko dito. Tara, samahan niyo ulit kami sa isang medyo maahong padyakan sa Doña Remedios Trinidad. Sa ride na to ay magpepedal kami sa Sitio Betis, ang may epithet at pinansagang Little Benguet ng Bulacan. Sakop ito ng Barangay Kalawakan na siyang pinakamalaking barangay dito sa buong Bulacan. Siyempre, ang meetup namin ay sa simbahan. Inaagahan ko talaga para kahit paano abutan ko yung humili. Mga ilang minuto lang din ang lumipas at tumating na si Kuya Aji. Nagkataon din na napadaan si Kuya Rudy na nagja-jogging, ang pangulo ng isa sa mga grupo ng bikers dito sa San Miguel. Kaya napakwento muna kami habang hinihintay yung isa pa naming kasama. Mag-aalas 6 na din nang mag-ride out kami. Bakit maraming banderitas? Fiesta pa dito? Ano po? Kapit ang daming banderitas pa. At dahil kalapit bayan lang naman ang DRT, nasa less than 60 kilometers lang balikan ang total distance ng padyak na to. Pero dahil bulubundukin ang ating pupuntahan, meron ding ilang mabibigat na ahon dito. Noong nakaraan ay nag-loop tayo dito din sa DRT at dumaan sa tinatawag na 321 route ng mga local bikers ng San Miguel. Itong pupuntahan natin ay ibang ruta naman pero dito pa din sa bayan ng DRT. Papasukin natin ang mga dulong sitio at barangay na hindi masyadong dinadaanan ng mga sasakyan. Mula sa poblasyon ay dadaanan lang natin ang ilan sa mga barangay ng San Miguel. At dito sa Sibul, pagkalagpas lang ng eskwelahan at bago dumating ng Madlum, ay may kanto pakaliwa. Dito tayo dadaan. Itong diretsong daan naman ang naging ruta natin noong nakaraang DRT loop. Mula sa kanto na nilikuan natin ay may dalawang mahabang lusong bago makarating sa tulay ng Holy Trinity. Nagpahinga muna kami sa tulay dahil mula rito ay ruling na ang kalsada. Tanaw din mula dito ang mga higanting rebulto ng Our Lady of Greece at ng Holy Trinity. Sadyain na lang siguro natin sa ibang araw. Marami lang din ako. Arm sleeve. Arm sleeve lang. Pagkalagpas ng tulay ay may mga ahon na agad pero medyo banayad lang to hanggang sa Sitio Durumugan.
Pagkalagpas lang dito sa eskwelahan ng Durumugan ay huminto muna ulit kami dahil nandito yung tatlong medyo makunat na ahon. Pagkalagpas ng huling mabigat na ahon, merong kanto dito papunta sa Sitio Tubigan, ang jump off ng talo ni Eva. At dahil nasa itaas na tayo, mga banayad na ahon at lusong na lang to hanggang sa view deck. Matinda rin yung dalawang sunod na ahon dyan eh. Yung vertical. And finally, nandito na tayo sa Bitis. Mula sa malayo ay tanaw dito ang Mount Arayat, ang mga kabundukan ng Nueva Ecija at Aurora, at sa ibaba ang Sitio Tubigan, kung saan makikita ang pinakamalaking waterfalls ng Bulacan, ang Talon ni Eva. Itong barangay Kalawakan ay nakaboundary sa Dingalan, Aurora, kaya malapit na tayo sa ginagawang kalsada na tatagos dito sa mga kabundukan papuntang Dingalan. Sana lang ay matapos agad para masubukan din natin na mapadyakan. Sa pababa ay wala na halos ahon to. Kung meron man, mayroon na ding salida. Kaya hindi na ganun ka-effort ang pagbaba mula dito sa Betis. Nasa 10 beses ko na din sigurong naakyat itong Betis at sabi nga nila yung unang beses ang mahirap kalimutan. 2021 kasagsagan ng pandemic. Buwan ng Mayo at medyo maulan. Hindi pa simentado ang kalsada sa itaas ng sitio at wala pa ding linya ng kuryente. Pag-akyat ko dito pa lang sa unang ahon ay hinabol na ako ng aso. Mabuti na lang nanggaling siya sa loob ng bakuran at hindi agad nakasuot sa ilalim ng gate. Pero heto na nga nung pababa. Nagpalipas pa ako ng halos 1 oras para masiguro na nasa loob na yung aso. Pero nagkamali ako ng akala. Inabangan pala ako ng lokong aso at nagtago lang sa damuhan. Saktong pagbaba ko, ayun, sinunggaban na ako at hinabol pa ng mga ilandaang metro. Pagdating ko ng eskwelahan, sobrang inig talaga ng tuhod ko. So far, yun ang pinakamalala kong enkwentro sa aso sa pagbibisikleta. Yung aso na alam mong hindi lang tatahol, kundi gusto talagang mangagat. Kaya siguro isa na din yung sa rason kung bakit medyo may phobia ako sa aso. Ano? So, nandito na tayo sa hiwalay na daan sa Durumugan. Sa kaliwa tayo dumaan kanina at dito naman tayo dadaan ngayon sa kanan para mag-loop. Medyo matagal na din nung huling beses na dumaan kami dito. Ganun pa din naman ang kalsada. Maayos sa sakop ng DRT pero pagpasok sa San Miguel, basag na yung mga simentadong daan. Medyo sabana din itong dinadaanan namin kaya mas okay kung meron kang kasama kung dadaan ka dito. Siyempre, kumain muna kami bago umuwi. Ayun lang at maraming salamat.